Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang buhay po sa bawat isa. Merry Christmas and Happy New Year! Muli, samahan ninyo ako sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Joshua, chapter 22, verses 1 to 4, na may pamagat na Joshua thanks the Eastern Tribes. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong gabay sa pag-aaral namin ng iyong salita ngayong umaga. Bigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan at pusong mapagpasalamat sa mga mensahe na aming pag-aaralan upang sa gayon ay maging mabuti kaming tagasunod at makabahagi sa pagpapalaganap pa ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus at gabay ng banal na Espiritu. Amen. Atin pong basahin ang Joshua chapter 22 verses 1 to 4 hango sa magandang balita Biblia. Pagkatapos, tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito, hindi ninyo pinabayaan ang mga kapwa ninyo Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, nakamtan na ng inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako ni Yahweh. Kaya't bumalik na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Hordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises. Kung atin pong pag-aaralang mabuti ang lupain ng tribo o lipi ni Ruben, lipi ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases ay matatagpuan sa eastern o silangang bahagi ng Hordan River. Nakahiwalay sila sa iba-iba nilang kalahi dahil ang teritoryo ng 2.5 tribong ito ay nasa kabilang side o bahagi ng Hordan River. Ang ibang brethren, kapatid nilang Israelita ay nasa western side ng Hordan o kanlurang bahagi na paghiwalay ang teritoryo o lupain ng Hordan River. Ganun pa man, malaki ang ipinagpasalamat ni Josue dahil sa pagiging loyal, faithful at obedient ng tribo ni Ruben, tribo ni Gad at kalahati ng tribo ni Manases kay Yahweh at kay Josue bilang leader. Malaki ang naitulong nila sa pakikipaglaban at pagsakop ng Kanaan, ang promised land ng 7 taon. Nakiisa rin sila upang magapi ang mga kaaway ng mga Israelita. Hindi naging hadlang ang Jordan River o pagkahiwalay ng kanilang lupain na ipinagkaloob ni Moises. Hindi iniwan ng mga tribong ito ang kanilang kalahi na makipaglaban at manakop kahit may ipinagkaloob na sa kanilang teritoryo o lupain. Nakiisa at nakipaglaban pa rin sila kasama ang kapwa Israelita hanggang tuluyang masakop ang Kanaan. Iniwan man nila ang kanilang pamilya, ang pagsunod pa din sa Diyos ang kanilang ginawa dahil nagtiwala sila kay Yahweh. Sa utos ni Josue, matapos magapi at tuluyang masakop ng Israelita ang Kanaan, pinabalik na niya sa kani-kanilang lupain at tahanan upang mamahinga sa pakipaglaban ang mga tribong ito ni Ruben, Gad at kalahati ng tribo ni Manases. Sa matagal na pagpapagal ng mga tribong ito sa pananakop at pakikipaglaban ay mayroon din silang natanggap na kapahingahan kay Yahweh. Pinagpala sila ng kani-kanilang lupain, tahanan at muli makasama na ang kani-kanilang pamilya. Sa ating buhay Kristiyano, lagi nating isaisip ng ating loyalty, faithfulness at obedience sa ating Panginoon ay laging nagbubunga ng pagpapala. Kung hindi natin hahayaang hadlangan tayo ng mga pagsupok, hindi natin maiwasan ang mga Jordan River na siyang simbolo ng mga pagsubok ng buhay natin. Ito ang mga hadlang na minsan ay dahilan upang tayo ay huminto o hindi magpatuloy sa mga gawain natin sa kaluguran ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, tapat tayo sa Kanya at ginagawa natin ang nais niya, sigurado mas pagpapalain niya tayo, kagaya ng mga Israelita. Hayaan natin ang mga hadlang o mahadlang na ito ang lalo pang magpalakas ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sumunod lang tayo palagi. Remember, obedience is better than sacrifice. He is our all-knowing God.
sa una ang pagpapagal, sa huli ang pagpapala. Para po sa ating pangwakas na verse, basahin po natin ang Matthew 25 verse 23 na nakasaad dito, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Purihin at pasalamatan ng Diyos nating tapat sa Kanya ang tagumpay at kagalakan. Maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe. Nawa ay tumimo ito sa puso ng bawat isa at maging inspirasyon at paalala sa amin na patuloy kaming sumunod sa iyong salita dahil ito ay para sa aming ikabubuti at gayon din para ikaw din ay malugod sa amin. Anumang hadlang sa aming paglago bilang Kristiyano ay aming mapagtagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo na nakarinig at napagpalan ng salita ng Diyos. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Maine. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya ninyong ibahagi o share sa inyong pamilya at kakilala upang maparanas din sila ng pagpapala ng Diyos. God bless po at Happy New Year!